libong nilinang ng mga agrarian reform beneficiaries ang teritoryo ng Pilipinas at 145 hectares. Mula December 9, na pinangkuhan at pinasok ang main gate ng Lapanday Food Corporation matagumpay na naukupa ng mga agrarian reform beneficiaries. At mula doon, umpisa na sana na gamitin ang produktong mga saging na iyon para sa kapakinabangan ng mga agrarian reform beneficiaries. Ngunit, December 12, personal na naka-deploy din yung mga 50 kong puti. Walang habas na pinagbabaril ng mga private army at security guard ng Lapanday Food Corporation ang mahigit 2,000 na nakaukupa sa lupa na sa kanila nakapangalan ang titulo. Itong mga agrarian reform beneficiaries ang nasugatang na malubha, bunga ng mga sugat mula sa shotgun na inisyo ng Lapanday Food Corporation sa mga security guard ng kanilang kumpanya. Wala tayong narinig na pagkundina, bagkus walang nanagot sa krimen na yon. Sa bahagi namin sa Kongreso, naglunsad kami ng investigasyon at malinaw na walang ibang bumaril sa mga agrarian reform beneficiaries kundi ang mga security guard ng Lapanday. Mas nakakalungkot mga kasama nang nagsumbong ang mga agrarian reform beneficiaries sa Tagum Police Station. Ano po ang sagot ng mga pulis sa Tagum? High-tech property po yan. Wala kaming magagawa. Pasensyahan na po. Anong klaseng pag-iisip po yan? Nangyari ang krimen. Pero pinarin. Baka nasa silang iba. Nasa silang Cavite. Ngayon yata winelcome yung anak niya sa PNP. Pumasok ang mga PNP na may krimen. Tapos, sarado tong trame, may nag-rally na yun dito. Walang tibo. Si Carlos, tanong mo sila. Saan ba yan, Tim? Sa Tagum City. Pangalawang insidente mga kasama. Mula noong December 12 na pinagbabaril ang mga agrarian reform beneficiaries na natili po sila kahit na sila'y dinahas, kahit na sila'y pinagbabaril, nanatili po sila sa lupa dahil makatwiran na sila'y manatili sa lupa na nasa kanila naman po. Ngunit December 31 ng nakaraang taon, matapos ang 20 araw na matagumpay na pinusisyonan at inutupa ang lupang inaward ng gobyerno sa mga magsasaka at mga agrarian or beneficiaries. Alas 3 ng madaling araw, sumugod ang mahigit 200 fully armed na mga security personnel ng Lapanday Food Corporation at marahas na binuwag ang mga agrarian reform beneficiaries na natutulog ng mga panahon na yun. Sila'y pinagbubugbog, tinali, at itinapon sa labas ng gate ng Lapanday Food Corporation. Sinumbong na naman ito ng ating mga kapatid at mga kababayan sa mga kapulisan. Pero gaya ng unang nangyari noong December 12, wala na namang aksyon ang mga kapulisan. Bagkus ang sinabi nila, hindi po kami makagalaw dahil may court order po.
Anong pinagsasabing court order? Malinaw po sa batas, ang may mag-ari, ang nagmamay-ari ng lupa ay ang mga agrarian reform beneficiaries. Pero nakita na naman ng ating mga kababayan, hindi lang po sa walang tibo ang mga kapulisan. At lumalabas at malinaw na sila po ay nakikipagkutsabahan sa interes ng mga malalaking may korporasyon at ang mamayaring mga malalaking Panginoong may lupa. Matapos ang 3 buwan, inilabas ni Secretary Rafael Mariano ang writ of installation. April 11, 2017, inilabas ni Secretary Mariano ang isang legal na dokumento na nagpapatunay na sila dapat ay mailagay at may posisyon sa 145 hectares na ito. Inisyo ang writ of installation. April 18 ang schedule ng writ of installation. Ngunit nakakalungkot na naman sa ikatlong beses at ikatlong pagkakataon, sinabi ng Regional Director ng PNP, hindi kami makikialam dahil hihingi muna namin ang opinyon ng Korte. Para po sa kalaman ng lahat, kapag ang mga kaso ay usaping agrarian dispute, yan po ay nasa eksklusibong jurisdiksyon ng Department of Agrarian Reform. Ngunit nagmatigas ang PNP. Aantayin daw nila ang sagot ng korte o legal opinion. Kaya't hindi po natuloy ang writ of installation noong nakaraang Abril 18. Pang-apat na beses, April 21, bumalik si Secretary Mariano sa Tagum para igiit na ipatupad na ang writ of installation. Ngunit, ang sabi na naman ng PNP, sige Secretary, papupuntahin namin ang aming kapulisan na in charge sa mga security agency. Magkakaroon kami ng outpost clearance and checking para alamin kung ang mga security guard na nasa loob ay mga rehistrado o dokumentado. Matapos ang 3 oras na outpost checking and clearance ng PNP, SOSYA ng Region 11, nag-report ito ulit kay Secretary Mariano at sinabi, Secretary, sa loob po ng plantasyon na yan ay humigit kumulang 700 na mga armadong sikyo ng napanday mula sa siyam na security agency. Nung tinanong ng taga-DAR, ano po ang rekomendasyon ng PNP? Mr. Secretary, I recommend not to proceed with the writ of installation because the orientation of the Lapanday Guards, they are ready to fight it out. Whoever enters the property, they are ready to fight it out. We are not prepared for it. Yan po ang malinaw na kataga na sinabi ni Major Tamayo, ang head ng SOSYA ng Region 11 na naglunsad ng outpost checking and clearance. Nandoon sa labas ang mahigit kumulang 200 na fully armed din na mga kapulisan o PNP personnel. Nandun pa nga ang mga SWAT
na mahilig bumaril sa mga magsasaka ng Kidapawan. Pero sila mismo at sa kanyang bibig mismo nang galing, hindi nila i-recommenda kay Secretary Mariano ang pag-install sa loob. Dahil nakatakot yata sila. Hindi lang simpleng natatakot, mga kasama. Kasi ang orientasyon naman ng kapulisan to serve and protect. Ang mas matindi, nagkakaroon ng malinaw na kunsabahan ang PNP at ang Korporasyon ng Panday para ipatupad ang isang malinaw na legal na kautusan mula sa isang departamentong saklaw ang usapin ng lupa sa Agrarian Reform Beneficiaries ng Malao Amin City. Kaya walang ibang naiisip na pamamaraan para itatupad sa mga kababayan natin ang pinagkagawa ng Lapanday Food Corporation doon sa Mindanao. Sa ating mga kababayan din na mga magbubukid at mga Agrarian Reform Beneficiaries. Ang mga magsasaka na nagpapaluwal at nagluluwal ng mga pagkain para tayo po ay may makain. Ang mga Agrarian Reform Beneficiaries naman po ay pinagbabaril at walang ginagawa ang ating mga ahensya ng gobyerno tulad ng Pilipinas.